This program is rated PG. It contains themes and scenes which may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is advised. Hello? Oh, Jere. Ginagawa ka ba? Oh, sakto. Wala pa lang ginagawa eh. Tama na dito sa amin. May pansit canton saka popcorn, tol. Ano? Sige, bilisan mo ah. Hintayin kita. Sige, tol. Ingat. Yun. Tagal naman ni Jere. Tagal ah. Kayo lang painitan eh. Inaata siya eh. Uy, tol! Tagal mo ah! Eh, traffic lang pre. Ito, ayos lang. Masok pre. Alam mo naman, pag may pansit kanto na popcorn, pupunta ako eh. Tapos dahil lang, niluluto pa eh. Uy, ukulele ito ah. Wala ba rin yan? Oo naman. Ito yan. Okay. Basta madali lang yan, mga tinuro sa'yo. Marunong ka rin pala yan. Oo naman. Tagal kasi nung pinaluto ko na kanton sa popcorn eh. Tama, no? Pero muna tayo ng sadlan. Tara. Tapos na pala tayo eh. Di pa rin luto yung pinaluto kong kanton saka popcorn. Pinunta ko, wala pa rin. Tara, chase muna tayo. Marunong ka ba nun? Pang may utak lang kasi yun eh. Sige, try. Siyempre, ito, pwede mong galaw ka na ganyan. Oo, di ba? Ito muna galaw ko, oo. Dalawa yan, sabi naman kasi pang may utak lang kasi ito. Ganun ba? Oo. Basic ang, parang bata ka lamang mo. Ito, sige, ready mo lang. Bato sa akin mo. Di ba? Parang may marunong ito. Patrick. Tol, hindi. Ginat. Daya ako pa, hindi. Parang wala ka na sa... Wala. Jaire to eh. Ay, boring na, pre. Tara, tawagin natin si Erika. Hello? Erika? Punta ka tara dito sa bahay namin. Patrick. Ano daw meron dito? Sabi mo may popcorn sa kanton. May popcorn sa kanton. Ano? Ano? Makakapunta ka ba? Sige, hintayin lang namin kayo. Yan ata sila. Pakitignan niya, Jaire. Buksa ko na. Sige. Oy, pre! Hi! Kayo. Si Patrick! Doon tinitignan yung kanton sa popcorn. Sige. Sige! Pagod match siya! Juice muna kayo. Kumain na ba kayo? Hey! Sabi mo kasi may Kanina pa ako eh. Kanto. Tagal kasi maluto ng kanton saka popcorn eh. Hey! Teka. May ba nga pala ako? Tara, alis tayo. Tara! Kaso parang may kulang. May kulang nga ata sa barkada. May kulang. May kulang eh. Sino kulang? Sino? Si Mark yung kulang. Oo nga, si Mark. Kulang. Si... Mark! Okay, tara tawagin natin. Tawagin natin. Hello? Wala eh. Ano ba? Malamang tawagan ba natin lahat oh? Ay, mali. Hello, Mark. Stop, pre. Punta ka naman din sa bahay namin, oh. May kanton sa popcorn. Ano? Bawal ka? Bakit? Minsan lang nga lang to, pre. Dito na lahat ng barkada, ikaw lang wala. Ganyan ka na pala. You've changed. Ay. Sige. Ay, sigurado ka, ha? Nakapunta ka? Sige, hintayin ka namin, ha? Ano daw? Ano sabi? Ako na daw siya. Yun! Tagal naman yung. Ano pa katagal? Ay, guys, sorry, nandito pala ako. Uy, alasa eh. Yun na pala eh. Yan na. May salubong ako sa inyo. Hello, Ayos ah. Joke. Ito nga pala si Kat. Okay. Pambili na nga paano kung gutom na kami. Okay lang yan. Disipas din yan, mga Ay, kababayan. nako. O ano, tara, kain na tayo. Tara, kain na. Tara, kakain na. Ay, Busog. Gumawa. kain na. Uy, Oo, bawal na, dapat na.
Ano? Ang plano? Alis na. Ano tayo? Saan tayo punta? Tawi-tawi. Layo. Ang layo. Malabon Zoo. Uray. Ayos kasama. Basic. Maganda yung ano, yung bago naman makikita natin culture. Tama. Di ba? Nakakaiba. Saan ba maganda? Calamart. Maganda Oo, sa sa inyo, Mark. inyo. Yun na lang, Mark. Sa amin, di ba? Sa Chinatown, Binondo. Binondo. Bawal na. Binondo na Binondo. Okay? Binondo. Binondo na. Let's go! Let's go. Teka. May Binondo. Feeling ko doon. Alam mo, Doon na yun eh. Tutok ko dito. Dito talaga yun, seryoso. ako guys, ang hirap. Sa bakit? Doon nga kasi yung tutok ko eh. Doon yun talaga. Tutok ko doon yun. Hindi ko talaga Teka naman guys, ba't pa kayo nagpapanik? Eh nasa Binondo na tayo mismo. Eh hindi nyo ba nakikita? Hindi mo kasi agad sinasabi. Tagal-tagal. Nakakainis. Wawa! Wala tayong choice. Well, eh paano hindi nyo tinatanong? Diba? Ano ba? Tara na nga! Tara na. No more away. Ang Binondo Church ay kilala din bilang Minor Basilica of St. Lorenzo Ruiz na matatagpuan sa tapat ng Plaza Calderon de la Barca. Ang Binondo Church ay tinatag ng mga Dominicanong pari noong 1596 para magsilbing paraan para makonvert ang mga Chinese sa pagiging Kristiyano. Ang tunay na istruktura ng simbahan ay sinira ng mga panganganyo ng mga Briton at ang bagong simbahan ay nabuong muli noong 1852, ngunit ito ay nakaranas ng malaking pinsala noong kasagsagan ng World War II. Tunay ngang isang napakagandang simbahan ang Binondo Church. Ang Chinatown sa Pilipinas ang pinakamatandang Chinatown sa buong mundo. Bago pa dumating ang mga Espanyol ay nagsimula na ang palitan ng produkto ng Pilipino at Chinese. Ngunit ang pagkakatatag ng Chinatown noong 1594 ay produkto ng pagsasabatas ng mga Espanyol na nagbibigay benepisyo sa mga Chinese. Maraming matatagpuan na lugar dito, gaya ng Soler at isa na nga dito ang Ongpin. Ang Ongpin ay kilala bilang Chinatown. Pinangalan ng Ongpin kay Don Roman Ongpin, isang negosyanteng Czech na isang bayani noong panahon niya. Hindi man ganun kaganda sa Ongpin, tila nga ba'y hindi matiis ng mga Pilipino na dumayo dito. Kilala ito sa mga hile-hilera nitong murang bilihan ng mga alahas, hardware shop at mga Chinese drugstores. Sa loob ng mga lumang apartment ay may makikita ng mga medicinal at herbal clinics na pinapatakbo ng mga negosyanteng Chinese. Makakakita din dito ng mga bakery, medium rice na hotel, mga nagbebenta ng mga CD na puro Chinese movies at Chinese fireworks. Ang pinakakilalang merienda ng Chinese ay ang siopaw. Ang pinakakilalang restaurant dito ay ang President Restaurant o ang Peking Duck Dishes. At pagdating naman sa mga bakery, nangunguna ang ANB team na kilala sa mga hile-hilera nitong tinitindang hopya at ang Lord Dose Bakery na kilala sa kanilang Portuguese egg tart. Ang Lucky Chinatown ay 5 hektarya ang laki na itinatag ng Mega World Corporation sa loob ng Chinatown. Ipinagmamalaki ng Lucky Chinatown ang pagiging isa sa mga nangunguna nilang mga tingi-tinging establishmento at mga kainan na hindi karaniwan sa lugar. Ito ay may 5 palapag na mga shopping areas at 5 palapag ng parking lot. Ito rin ay may mga supermarket anchor upang magsilbing tulong sa mga residential needs sa lugar. Maraming matatagpo ang mga Chinese restaurants dito. Tila nga ba isang magandang lugar upang mag-hangout at makaiwas kahit papano
sa mga busy at crowded na mga gawain sa lugar. Sa mga busy at crowded na mga gawain sa lugar. Congratulations! Ang sunod na pinuntahan namin ay walang iba kundi ang Paco Park. Ito'y matatagpuan sa kahabaan ng General Luna Street, distrito ng Paco, City of Manila. Ang istruktura ng Paco Park ay hugis pabilog na may 4,114 estimated square meters ang laki. Sa loob nitong park ay matatagpuan ang isang Roman Catholic na church na ipinangalan kay St. Pancratius. Ang simbahang ito ay nagsilbing simbahan ng mga Kastila noon pa mang 1822. Ang Paco Park ay orihinal na idinisenyo upang magsilbing libingan para sa mga namatay noong epidemya na tinatawag na Asiatic Cholera Pandemic 1822. Sa katunayan nga ay Paco Cemetery ang tawag dito noon bago pa man ito i-develop upang maging isang parke. Noon namang panahon ng mga Hapon, ginamit ang Paco Park bilang isang central supply at ammunition depot. Ang makakapal at matataas na mga pader na pwede mo nang lakarin ay nakapalibot sa Paco Park. Ang mga ito ay naging pabor na proteksyon para sa mga Hapon noong World War II. At higit sa lahat, ang Paco Park ay nagsilbing libingan ng ilang kilalang mga tao. Ilan na rito ay ang tatlong paring Gumburza at ang ating pambansang bayani, Dr. Jose Rizal. Bago pa mandalhin ang mga labi ni Jose Rizal patungong Luneta, ay dito siya unang inilibing. Tunay na napakasayang mamasyal dito at sariwain ang ating mga munting kasaysayan na matatagpuan dito. We're going to Eco Park! Ang Shell Flower Terraces ay may 2 hektaryang mga flower terraces na kung tutuusin ay ang pader ng Lamesa Dam. Ang hagdan dito ay matarik na may 120 hakbang. Nakakapagod mang akyatin ito, pag-akyat mo naman ay matatanaw mo ang Lamesa Dam na makakapagtanggal ng pagod sa pag-akyat. Ang Lamesa Dam ay may 2,700 hektarya. Ngunit hindi ito maaaring kunan ng video or kahit anong picture para na rin sa proteksyon ng dam. Kapag ikaw ay sumakay sa cable car, ay madadaanan mo ang kahabaan ng buong Shell Flower Terraces at matatanaw ang kagandahan nito. Ang Shell Flower Terraces ay ini-sponsoran at pinapangalagaan ng Pilipinas Shell Company, isang oil and gas company na tumutulong sa gobyerno at iba pang local environmental groups para magbuo ng biodiversity. Naghahanap ka naman ng lugar para makapag-celebrate ng anniversary o lugar para dalhin ang iyong mahal sa buhay, bukod sa mga mall at cinema, dito sa Lagoon ng Eco Park ang maganda. Dito sa Boating Lagoon sa Eco Park ay maaari ka nang magrenta ng maliit na bangka at mag-spend ng iyong oras kasama ang iyong mahal sa buhay habang nilalakbay ang tahimik at romantikong lugar. Sa ating bansa, napaka-common na sa mga residente ng mga isda sa ilog at look na minsan ay polluted na.
Dito sa fishing wharf ng Eco Park, maaaring magdala ng sarili mong fishing rod o magrenta ng fishing rod at masubukan ang kagandahan ng pangingisda. Makikita din dito sa Eco Park ang tinatawag na Trilon Orchidarium. Ipinangalan ito kay dating Senate President Yoli Trilon. Ito ay isang malaki at napakagandang hardin na may mga Japanese-inspired handrails at walkways. Matatagpuan dito ang napakaraming uri ng mga bulaklak at halaman. Kaya kung naghahanap ka ng mapagpapahingahan na may sariwang hangin at halimuyak ng mga bulaklak, nako, dito mo yun matatagpuan, kapatid, sa Trilon Orchidarium. At hep, syempre meron tayong mga tutunin na dapat sundin. Alam nyo ba na bawal pumitas ng mga bulaklak o kahit anong halaman dito sa Eco Park? Bilang pangangalaga na rin sa mga halaman. Kaya kung gusto mo ay magdala ka na lang ng sarili mong bulaklak at tiyak matutuwa siya sa inyo. Ang Petron Amphitheater ay isang open-air na lugar na ginagamit para sa mga libangan at mga pagtatanghal. Malaki ang sentro nito para sa mga pagtatanghal na napapalibutan ng mga pataas na upuan para sa mga manonood. Kaya ito tinawag na Petron Amphitheater ay dahil ito talaga ay dalawang lugar na magkaugis na pinagsama. Ito ay tipikal na ginagamit para sa mga teatro at mga concert na kadalasang nafe-feature ng mga tradisyonal na mga pagtatanghal at ang mga manonood ay nasa gilid lamang. Sinasabing ang Lamesa Eco Park ang tinaguriang forest in the city. Dahil dito mo matatagpuan ang kagubatan sa gitna ng syudad. Kapag ika'y napadpad sa forest nito, mararamdaman mo na ikaw ay bumalik sa naturalismo ng ating bansa. Hindi man kalakihan ang kagubatan na ito, tila ba'y nais mo pa rin itong lakbayin dahil sa napakasayang karanasan na para bang ika'y nagkakamping. Ito nga ay tinagurian na huling kagubatan sa metropolis.